Mainit na usapan ngayon sa mundo ng crypto ang lumang video na muling lumitaw mula kay Time Traveler. Isa po siyang kilalang crypto commentator. Sa video na ito, sinasabi niya na si Ginoong Robbie Mechnik, ang kasalukuyang head of digital assets ng BlackRock, ay dating naglagay ng high estimate na presyo ng XRP sa $32.91 bawat token. Marami ang napareact dahil kung totoo po ito, maaaring ito na ang pinakamalaking prediction na may kaugnayan kay XRP. Dahil po sa hype na ito, maraming retail investors ang biglang nagbenta at bumili ng XRP. Dahilan para pansamantalang tumas po ang trading volume sa market. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. At ang ating unang tanong ay saan po ba nagmula ang kontrobersyal na prediction? Ayan. Ang sabi po rito ay the clip which has rapidly gained traction across the XRP community points to a valuation framework authored years before Mechnik joined BlackRock. But is this truly a BlackRock prediction or a misunderstood piece of academic modeling? Yan, ang video raw na ito ay tumutukoy sa isang academic paper na isinulat ni Ginoong Mechnik ilang taon bago po siya pumasok sa BlackRock. Dito raw nagmula ang $32.91 valuation na XRP. Ngunit ang tanong ngayon, ito ba ay tunay na prediction mula sa BlackRock o simpleng academic na pag-aaral na napagkamalan lang ng marami? Ang market impact po nito ay ang maling interpretasyon ng ganitong impormasyon ay maaari pong magdulot ng biglaang speculative pump or FOMO, lalo na sa mga bagong traders na hindi alam ang pinagmulan ng balita. Ano naman po ang nilalaman ng dokumento? Sabi po rito, the document at the center of the viral discussion is titled A Fundamental Valuation Framework for Crypto Assets, published in 2018 by Robert Mechnik and Stanford economist Susan Athey. The paper was an academic exploration of how to fundamentally value digital assets, including Bitcoin and XRP, using theoretical monetary models. Yan ang pinag-usapan po na dokumento ay may pamagat na A Fundamental Valuation Framework for Crypto Assets na inilathala o isinulat pa noong taong 2018 ni Ginoong Robbie Mechnik at saka Susan Athey mula po sa Stanford. Sa papel na ito, ginamit po nila ang mga theoretical monetary models upang tukuyin kung paano maaaring i-value ang mga digital assets tulad po ni Bitcoin at XRP batay sa kanilang paggamit at sirkulasyon. Kaya sa market impact, ang ganito pong academic na pag-aaral ay nakakatulong para bigyan ng kredibilidad ang crypto industry. Kaya kapag nasasangkot dito ang malalaking pangalan gaya po ng Stanford or BlackRock, nagiging mas malakas po ang kumpiyansa ng mga investors. Ngayon ay konektado ba talaga ito sa BlackRock? Ang sabi rito, importantly, the paper was not a corporate publication from BlackRock. At the time, Mechnik was not yet employed by the firm, and the study was released in an academic context intended to provide economists and investors with tools to assess crypto valuations under different market conditions. Ayan, mahalaga daw pong linawin natin na ang papel na ito ay hindi po opisyal na publication mula sa BlackRock. Sapagkat nang maisulat po ito, hindi pa po empleyado ni BlackRock itong si Ginoong Mechnik. Isa lamang po itong academic paper na nilikha para bigyan ng theoretical na gabay ang mga ekonomista at investors sa pag-assess ng crypto valuations. Kaya kung tutuusin, wala po itong direktang koneksyon sa BlackRock. Ang market impact po nito ay ang pagkalat ng maling impormasyon na ito ay maaari pong magbigay ng false sense of security sa mga traders na nag-aakalang suportado ni BlackRock sa XRP na maaari pong magdulot ng biglaang pagtaas o pagbaba ng presyo.
Ano ba talaga ang sinasabi ng research tungkol kay XRP? Yan, sabi po rito ay in one of its model scenarios, the framework applies assumptions about XRP's potential adoption in global cross-border transactions and the speed at which it circulates monetary velocity. Under highly optimistic conditions, assuming significant real-world usage and institutional adoption, the model's upper limit valuation for XRP reached approximately $32.91 per token. Yan, paliwanag po natin yan. Ayon daw po sa kanilang modelo, ginamit nila ang assumption na gagamitin itong sa XRP sa mga global cross-border payments. Ipinagpalagay din nila na mabilis po ang sirkulasyon ni XRP at magiging malawak ang institutional adoption. Sa ganito pong sobrang positibong kondisyon, lumalabas sa kanilang model ang high estimate na $32.91 bawat token. Pero ito po ay isang theoretical valuation lamang at hindi po aktual na forecast. Sa market impact, dahil po sa naturang numero, muling lumakas ang pag-asa ng mga long-term XRP holders na balang araw ay maabot na XRP ang ganitong antas or price level kahit na hindi ito opisyal na prediction. Ibig bang sabihin ay target price ito? Yan, sabi rito ay this number cited in Time Traveler's viral clip was never presented as an official price forecast or target. Rather, it was a hypothetical high estimate generated by the model under extreme parameters, a common practice in theoretical financial modeling to show possible, not probable outcomes. Yan, hindi daw ito official na price target. Ito po ay isang hypothetical estimate lamang na ginawa sa ilalim ng sobrang ideal na kondisyon. Sa madaling sabi, ipinakita lang ng model kung hanggang saan posibleng umabot ang halaga ng XRP kung maging perpekto ang adoption at market environment. Hindi ito nangangahulugang mangyayari ito sa totoong buhay. Sa market impact, kapag hindi ito naintindihan ng tama, maaaring magdulot ito ng overhype sa market na magpapaakyat sa presyo pansamantala pero susundan po ng biglaang correction. Ano naman po ang papel ni Ginong Robbie Mechnik ngayon? Sabi po rito, today, Robbie Mechnik serves as head of digital assets at BlackRock, the world's largest asset manager. This connection has led many on social media to label the academic paper as a BlackRock XRP prediction. However, this is misleading. Yan, si Ginong Robbie Mechnik daw po ay kasalukuyang head of digital assets ng BlackRock. Dahil dito, marami pong tao ang biglang nag-assume na ang lumang research po niya ay opisyal na prediction ng kumpanya. Ngunit ito ay isa pong malaking pagkakamali. Ang papel ay ginawa bago pa man siya pumasok sa BlackRock at wala pong basbas ng kumpanya. Kaya sa market impact, ang ganito pong misinterpretation ay delikado dahil pwede pong magmukhang may institutional backing sa XRP kahit wala, na pwede pong mag-manipulate ng market sentiment. Paano naman po nahalo ang katotohanan at haka-haka? Yan, ang sabi po rito ay the claim circulating on X that BlackRock predicted XRP at $32.91 blends fact and fiction. The figure originates from a legitimate academic valuation model, but it does not represent a BlackRock-issued forecast. Ayan, ang lumalaganap daw po na pahayag na BlackRock predicted XRP at $32.91 ay kombinasyon ng katotohanan at haka-haka. Totoo po ang numerong $32.91 dahil galing ito sa isang tunay na academic paper. Pero hindi ito opisyal na forecast mula sa BlackRock. Kaya sa madaling sabi, tama ang dokumento pero mali ang interpretasyon ng marami. Kaya sa market impact, kapag nagiging viral po ang ganitong klase ng post, madalas itong ginagamit ng ilang grupo para i-manipulate ang presyo ng token sa maikling panahon or short term.
Bakit naman po mahalagang suriin ng mabuti ang ganitong mga modelo? Yan, ang sabi po rito ay valuation outputs are deeply sensitive to assumptions such as network adoption rate, transaction velocity, and total market share. Small changes in these variables can drastically alter the final number. Yan, ang mga ganitong valuation model ay sobrang sensitibo sa mga assumption. Kaunting pagbabago lang sa adoption rate, transaction speed, o market share ay maaari pong magpabago agad ng resulta. Kaya mahalagang maintindihan po ng mga traders na hindi ito eksaktong forecast kundi theoretical na pag-aaral lamang. Sa market impact, ang mga analyst na hindi po marunong bumasa ng ganitong model ay maaaring maglabas ng maling impormasyon na siyang magdudulot ng market noise at saka volatility. At bilang panghuli, ang aking opinion naman tungkol dito ay malinaw na ang $32.91 na figure ay totoo. Pero hindi ito opisyal na prediction ng BlackRock. Isa lamang itong theoretical scenario mula po sa taong 2018 research ni Ginoong Robbie Mechnik bago pa siya pumasok sa kumpanya. Gayunpaman, ang pagkabuhay ng ganitong impormasyon ay nagpapakita na buhay pa rin ang interes kay XRP at marami pa ring umaasang tataas ito. Para sa atin bilang mga traders at investors, magandang paalala ito na maging mapanuri po tayo at huwag po tayo agad maniwala sa hype. Dahil dapat lagi po nating alamin ang pinagmulan bago po tayo mag-invest or mag-trade. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.